Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, ayon nga sa pag-asa, pag buwan ng Hunyo, meron tayong 1 hanggang 2 bagyo na posibleng pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon nga, meron tayong binabantayang isang low pressure area na posible pong maging unang bagyo natin ngayong buwan ng Hunyo. Hindi counted yung bagyong Domeng dahil may yun nabuo at tumawid lang ng June or bago mag-June. At bago natin talakayin yan, talakayin muna natin itong onset o pagsisimula ng rainy season. Pero bakit nga ba nagsimula na yung habagat, hindi pa rin simula yung rainy season? Noong Sabado ng umaga, official na dineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng habagat. Ibig sabihin po niyan, yan po ay tumutukoy dun sa hangin na pinagmumulan natin ng pagulan. Dahil malakas na yung ating southwesterly na hangin o yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran, yan na po yung ating habagat o southwest monsoon na nagsimula na nga noong nakaraang Sabado. Pero meron tayong criteria or sapat na dami ng ulan para opisyal lang ideklara ng pag-asa yung onset ng rainy season. So napuna na po yan itong mga nakaraang araw. Ibig sabihin po niyan, itong onset ng rainy season ay nagpe-pertain naman o tumutukoy dun sa ating dami ng ulan na natanggap. So pasok na po sa criteria at ngayong hapon nga, opisyal na pong nagsimula ang panahon ng tag-ulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa ating habagat o southwest monsoon na naunang ideklara ng pag-asa noong nakaraang Sabado. Ito pong onset ng habagat at onset ng rainy season, ang ibig sabihin po niyan is mas mapapadalas na yung ating mga pagulan, particularly sa western section ng ating bansa, including Metro Manila. Pero hindi po natin inaalis na paminsan-minsan meron tayong tinatawag na monsoon break o yung tuluyang paghina o pag-atras ng ating habagat. Kapag ganyan po ang nangyayari is gumaganda po ang ating panahon at nakakaranas pa rin po tayo ng mainit at malinsangang panahon kapag meron nga tayong tinatawag na monsoon break. Pero sa ngayon, habagat pa rin po nakaka-apekto sa atin kasama nitong binabantayan nating low pressure area. Silipin naman natin yan. So narito naman yung ating binabantayan low pressure area sa may West Philippine Sea sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay mataas na ngayon at kumikilos po yan pahilagang kanluran. Yan po ay huling na mata ng pag-asa sa layong 355 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Ito pong low pressure area na ito ay mataas na ang tsansa maging isang ganap na bagyo o inaasahan na po natin itong maging isang ganap na bagyo. At posible rin po yan makapasok sa ating area of responsibility. Pero dito lamang po sa kanto sa ngayon hindi natin yan inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. So maaaring ngayong gabi hanggang early morning bukas, yan po ay makapasok na sa ating area of responsibility at if ever, yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Esther. Yan po ang maaaring unang bagyo natin ngayong buwan ng Hunyo. Pero sa ngayon nga, wala tayong nakikitang pag-landfall nito o pagtama sa ating kalupaan or landmass. Yan po ay nakasakay pa rin dito sa ating tinatawag na southwest monsoon o yung ating habagat na siya pong nagpapaulan dito sa western section ng ating bansa. Kaya ako po binabanggit na nakasakay dahil magkaroon man tayo ng bagyo or wala sa loob ng ating area of responsibility, maaari po tayong magkaroon ng habagat or southwest monsoon dahil yan po ay daloy ng hangin. Ang hangin po ay dumadaloy mula high pressure area. In this case, yung ating habagat po ay nagmumula sa mga high pressure area dito sa Australia at dumadaloy po patungo sa mga low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kahit wala na po tayong low pressure area or bagyo sa loob ng ating PAR, is magkakaroon pa rin po yan ng dadaluyan. Kagaya nga nitong kaso natin ngayon, yung ating hangin o yung ating habagat ay dumadaloy pa rin po kahit nasa malayong lugar na itong bagyong Jiangmi o yung dating bagyong Domeng, kahit nandyan po yan sa Japan at wala na nga sa ating area of responsibility at wala na po sa picture yan, is nagpo-flow pa rin po yung ating habagat patungo dyan at dito rin po sa ating binabantayang low pressure area. Dito po nagsimula yung ating low pressure area dito sa ating habagat. So ngayon, nagkaroon na po yan ng sariling sirkulasyon or sariling buhay, kaya unti-unti na rin pong dumadaloy papunta sa kanya yung ating habagat o southwest monsoon. Pero ito pong ating sama ng panahon na ito ay nakasakay nga dito sa ating habagat o southwest monsoon na kumikilos pa itaas dahil ito pong ating sama ng panahon nga ay pupunta rin po sa area of least resistance o yung mas mababa pang pressure, which is in turn dito nga po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya rin kumikilos yan pahilagang kanluran dahil ito pong dating bagyong Domeng, yan na po ang nag-curve o gumawa ng daan para dito sa ating binabantayang posibleng tawaging bagyong Esther. Habang lumalakas pa po yan at kumikilos pa itaas, if ever nandito na po yan sa southern portion ng Japan, is sa kanya naman po dadaloy
yung ating habagat o southwest monsoon. Kaya yung ating habagat, hindi natin nakikitang titigil anytime soon. So magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Ngayon, silipin naman natin ang magiging epekto nito. Ngayon, kung may naririnig kayong pinapalakas nitong ating binabantayang sama ng panahon, yung ating habagat o southwest monsoon, medyo opposite po ang epekto niyan sa atin sa ngayon. Dahil sa ngayon, yung lokasyon niya ay nandito sa kaliwang bahagi ng ating bansa at nandito nga sa labas ng ating area of responsibility. Sa kanya po papunta yung ating moisture o yung ating hangin na kung saan siya nga po ang nagpapabawas pa ng mga pag-ulan na maaaring idulot ng ating habagat. So hindi niya pinapalakas sa ngayon yung ating habagat. In fact, kinukuha niya ngayon yung moisture kaya nababawasan din po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung mas malayo. Maliwalas po ang panahon natin sa Visayas, Mindanao, nabawasan na rin po yung ating mga pag-ulan dito sa Palawan. If ever wala po tayong mga pag-ulan dyan, is mainit at malinsangan pa rin po yung ating panahon. Pero may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga pulo-pulo o mga isolated na pag-ulan at thunderstorms. Ganun din po ang ating panahon sa Bicol Region. Sa Calabarzon, maula pa ang panahon natin dyan, particularly sa Cavite at Batangas. At minsan, meron din tayong mga nararanasang pag-ulan dahil sa epekto nitong ating habagat. Ganun din po dito sa Metro Manila. Mas marami naman tayong natatanggap na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Pero ito pong natitirang bahagi ng Central Luzon, possible din po yung ating mga kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan dyan. Ganun din po dito sa areas ng mga kabundukan sa Cordillera at Cagayan Valley. Pero ito pong Ilocos Region, mas madalas po yung ating mga pag-ulan dyan. Dulot ng ating habagat o southwest monsoon. Pero again, tumutungo po dito sa ating binabantayang sama ng panahon yung ating mga moisture o mga pag-ulan. O sa kanya po, nababawasan niya nga po yung ating mga pag-ulan na natatanggap dulot ng ating habagat. Pero, once na kumilos na po yan, paitaas at lumakas pa at naging bagyo nga at tinawag na nga natin yung bagyong Esther, kapag tumawid na po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dito sa kabilang dako, sa may eastern section, na kung saan yung ating linya ng hangin is tatawid din sa ating bansa. So, doon po natin mas masasabi na pinapalakas niya o hinihila niya yung ating habagat o southwest monsoon. Once na nakatawid na po yan dito sa may southern portion ng Japan, in turn, mas madadagdagan po muli yung ating mga pag-ulan. Depende po sa axis nitong bagyong si Esther o depende po doon sa axis ng ating habagat na kung saan patungo dito sa bagyong Esther. Which is, ngayon, aasahan natin yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at maging dito sa Central Luzon, particularly ito pong western section nito. So, in the next few days, hanggang sa susunod na linggo, is maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pag-ulan sa mga areas ng Ilocos Region at ito pong western section ng Central Luzon. Kaya, mag-ingat at maganda pa rin po tayo. Although, hindi ganun kalawakan yung ating mga pag-ulan, if ever meron tayong mga thunderstorms, is yan po ay malalakas na buhos ng ulan. Biglang buhos po yan ng mga pag-ulan na posible talagang magbaba. Especially sa mga low-lying areas. Nag-produce din po yan ng mga flash floods and landslides, especially sa mga kabundukan. Lalong-lalo na dyan sa mga kabundukan ng Zambales, dito sa mga kabundukan sa Cordillera, including Baguio City. So, prone tayo sa mga flash floods and landslides dyan. Kahit minsan, yung ating pag-ulan, saglit lang, mga 1 to 2 hours lang, is possible pa rin po yan mag-produce ng landslides dahil nga, malalakas ang pag-ulan natin kapag meron tayong mga thunderstorms. Kaya doble ingat pa rin po tayo. In summary, nitong nakaraang Sabado nga, nagsimula yung ating habagat at sumunod naman ngayong araw na ito, nagsimula na rin po yung ating panahon ng tag-ulan o nagkaroon na nga po tayo ng onset ng rainy season ayon sa pag-asa. Maliban dyan, binabantayan din natin itong low pressure area na posibleng maging bagyong Esther at mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan if ever makatawid na po ito dito sa kanang bahagi o dito sa eastern section ng ating bansa. Again, mag-ready at maghanda pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan maaaring idulot ng ating habagat o southwest monsoon. Particularly, ito pong mga areas sa western section ng northern at central Luzon. Balikan natin yan bukas. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.